na po tayong lahat at sabay-sabay nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Come on. Amen. Sige po, you may all be seated. Sobrang saya po nung Friday. Ang tema, it's about, Filipino team. Kaya ho mga nakabarong, nakabahag, at kung ano-ano pang mga costumes, para i-present yung ating pong bansa. And at the same time, all in all, we have, to be exact, 300 plus na mga volunteer. Sa December, we will going to do it, sa hotel. Either sa Winford or sa Manila Hotel. Kaya ho, mag-volunteer na kayo. Because we really want you to get involved. Kasi if there is something about life, ang pinakamasayang buhay, hindi yung nabuhay ka sa sarili mo. At the end of the day, the most important thing, sa totoo lang ho, 100 years from now, everything that we are having right now, mawawala. 100 taon mo lang, lahat ng pinaglaban mong lupa, trabaho, relasyon, pagkain, damit, bahay, everything that we possess today, 100 years or baka nga 50 years lang eh. But 100 years from now, wala na ho. Hindi nyo na ho maaalala, hindi na kayo maaalala. At baliwala na rin lahat ng ito. Pero kahit 1,000 taon na ang lumipas, yung bagay po na ginawa natin para sa ibang tao, hindi kakalimutan ng Diyos. Whatever things that we have done to other people. Kaya magandang tanong sa totoo lang, how will I be remembered? Paano nga ba tayo natatandaan ng tao sa buhay natin? Anyway, today I will talk about very practical. Kasi maraming panahon sa buhay ko, I thought that I own things. Siguro kayo din. Siguro pati sa mga nanonood, you thought that you own things. Ang akala mo sa'yo talaga, anak ko yan eh. Asawa ko yan, bahay ko yan, kotse ko yan, damdamin ko to, buhay ko to. Akala mo sa'yo. And then you will end up realizing, wala ho pala talaga tayong bagay na para sa atin. Kaya ang topic natin ngayon, managers, not owners. Because we don't own anything. Palagay nyo, buhay nyo yan. Diba sasabi, wala kang pakialam, buhay ko to. Sa totoo lang, even your life, pahiram lang. Hindi sa atin yung buhay. Even the land na may titulo kang hawak, hindi rin sa iyo yan, pahiram lang. Di mo nga madadala yan. There's nothing that you can bring. Wala talaga tayong bagay na madadala natin. Everything is what? Lend sa atin. Pahiram sa atin. Kaya pag naisip nyo itong mga bagay na hindi mo talaga dapat inaangkin, alam niyo ba, lahat lang sa buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, dapat mong pangasiwaan, dapat mong i-manage. Na-realize ko, kung bakit kami anak para i-manage, bakit kami negosyo para i-manage. Dinisign talaga yan ni Lord sa buhay natin for us to become a managers, not owners. So, ibig sabihin, i-ready mo na yung mindset mo na things that you have right now, you will let it go. Pamimigay mo, iiwan mo rin talaga lahat ng bagay na meron ka. Pero ang tanong, before, bawiin sa atin, paano natin minanage? Alam niyo ba pati anger, minamanage? Kaya nga mayroong mga seminars, anger management. Kasi maraming tao that they failed to manage their emotions. Nagwala talaga sa kalsada, nagwala talaga sa Jollibee. Nagba-viral siya sa pagwawala niya kasi hindi na-manage yung anger. That is why it's very important. Maraming leaders, maraming managers. Pero true leaders are managers, but not all managers are leaders. Kala ko dati ang mga manager sa trabaho lang, makikita. Yung pala, ang mga totoong leader, why they are a very good leader? Because they know how to manage. How to manage their time, their life, their people, their health, their everything that God given to them. Magaling nilang napangasiwaan. Yung isang bagay. At kadalasang mga nagmamanage ng mahusay, matured. Matured. Alam niyo ang ibig sabihin talaga ng manage? Dalawang salita yon, man of age. Ibig sabihin, isang tao na nasa sapat na gulang, na mayroong maturity, kaya manage, man of age. Tao na mayroon siyang, mapagkakatandaan niyo, you will never be entrusted by anything ng person kung di ka matured. Di ka mapapagkatiwalaan ng isang bagay na alam niyang hindi mo makahandle properly. Ang gusto kong mangyari after ng topic na ito, bago kayo lumabas ang pintuang yan, gusto kong ma-realize ninyo, itong mga bagay na ito, para kumbaga overview.
Sabihin ko na yung gusto kong sabihin dahil sa dami nito. Baka hindi ko matapos. Una ho, God put us on earth to manage. Kaya kayo umiiral ngayon sa mundong ito para lang talaga mga siwa. Maging katiwala, hindi katiwaldas. Mag-manage ng bawat bagay. Why we are here on earth to manage. Kahit ano pa yan. We are managers, not owners of everything God given to us. So kaya talagang walang magyayabang na parang eyo yan o sa'yo yan. Sa totoo lang, pinagtiwalaan ka lang na mag-manage ng ng family, ng ministry, ng business, ng time, ng talents, ng treasure, ng people. At kung ano na pa, pati emotions, lahat yan, binigay sa'yo para na, i-manage mo yung oras mo, i-manage mo yung pera mo, i-manage mo itong taong ito, i-manage mo yung family, yung business, yung ministry. Everything, pati nga alagang hayop, pinamamanage sa'yo. Hindi pinaaangkin sa'yo. Kasi babalik mo din yan. Ibabalik mo din yan. Kaya lang maganda pag binalik, yung mga bagay na pinahiram sa inyo, maayos pag binalik. Kasi minamanage lang natin. And look at this. At the end of this service, dapat maintindihan nyo ito, that God is watching how we manage everything He gave us. Sabi mo nga sa katabi mo, God is watching you. God is looking at us. Paano minamanage yung bagay na binigay sa atin? And God will not give you what you pray for, but what you can manage. Dati akala ko kailangan magdasal na magdasal. Maganda naman yon. Pero pansinin mo, hindi lahat ng dinasal mo nakuha mo. Kahit pa 30 taon mo nang dinadasal isang bagay, kung di alam ni Lord na hindi mo mamamanage, hindi niya ibibigay. Alam niya, pag binigay sa'yo, sisirain mo lang, abusuin mo lang. So better not to give you. So ibig sabihin, kaya pala, maraming mga tao kahit anong dasal ang gawin, pag hindi mo na mamanage, hindi mo talaga makukuha. Alam ni Lord Kahit naman tayong mga nanay at tatay, di ba, hindi mo naman ipapahatang sa 5 taon mong anak yung 50 kilos na bigas. Lalagyan mo ba sa balikat niyo isang sakong bigas? Di mo naman alam niya mababali yung likod. Alam niyang matutumbay yan, mapipilayan yan, o kung ano man that will destroy him. Which is, big blessing will destroy you if you don't know how to manage. Kala nyo, dasal na kayo ng dasal na malaking pera, malaking bahay, paano mamanage yung amilyar? Malaking kotse, paano mamanage yung gasolina, yung maintenance? All of these things are what? Hindi binibigay ni Lord kasi it will destroy you. Last, what we manage, we will multiply. What we mismanage, we lose. Lahat ng mapapangasiwaan nyo ng tama, mag-grow. Pero pag hindi mo na-manage, mawawala. O, simulan na natin. Genesis chapter 2, verse 5 to 7. There were no plants or grasses growing on earth. Bakit daw? Walang tumutubo pang may mga halaman na nandiyan, pero ba't hindi nag-grow lahat? Kasi the Lord had not sent any rain on earth. Ano pa? Also, there was nobody digging the soil so that the plants would grow. Nakita ni Lord, hindi mag-grow itong lahat ng ito kasi hindi siya nagpapadala. So sa time ni Eve and Adam, there was no rain. Bakit walang rain? Walang magbubungkal ng lupa. Sayang yung ibubigay niya, wala naman palang pagbibigyan. Sayang yung blessing, wala naman palang magwo-workout ng blessing. So ano ginawa ni Lord? Sa verse 7, Then, the Lord God took some soil from the ground, He made a man. Ayun na, gumawa na siya ng tao. Hiningahan niya, nagkaroon ng life. So man became alive. Ayun na, may people na, may manager na. May magha-handle na. Sabi ngayon ni Lord, so, look, inuna yung provisions, bago yung man. Inuna yung blessing, bago yung working. Baligtarin yung isip nyo, ibang iniisip kasi palagi kailangan may i-work ako para ma-bless ako. Una, lagyan nyo na sa isip nyo, bless na ako ni Lord, kaya ngayon i-workout ko itong blessing. Para mag-iba yung iniisip natin na magbibigay ako para ma-bless. Wala naman kayo ibibigay kung hindi kayo bless So, ang ginawa ni Lord, bless muna ng provisions of everything ng creation sa day 1, day 2, 3, 4, 5. Pagdating ng day 6, tsaka create yung man sa ika-6 na araw. And then, look what happened. Sa verse 15, the Lord took the man and put him into the garden. Para ano? God wanted the man to work in the garden and then take care of it. So, ang gagawin ni Lord, kapag bless ka na, bibigyan ka niya ngayon ng responsibility. Sa pababawin ko, there was no plants and grasses. Why? The Lord had not sending the rain. There was nobody to dig the soil.
of the plants na mag-grow, kaya walang rain. So, ibig sabihin, unang-una, sa New Century Version ng Bible nakalagay doon, there was no person to take care of the ground. Wala pa kasing tao na mag-take care. Kaya tuloy, walang blessing na dumadating. Anong meaning? God will send numerical growth, multiplication, increase, unless there is someone ready to manage. Gusto niyo lumaki yung negosyo niyo, pamilya niyo, kayamanan niyo, pera niyo, kalusugan niyo, gumanda, ang key, management. Management. I have seen churches, I have seen companies, organization, nag-decline, na-diminish, naubos. Why? Hindi dahil hindi gifted, hindi dahil hindi magaling, hindi dahil walang mga taong may passion at compassion, kundi na-mismanage. Ano ba nangyayari pag nami-mismanage? We lose. Nawawala. Kasi nami-mismanage mo eh. Ang resulta ng mga mismanagement, look at this. A mismanaged marriage, we lose our family. A mismanaged work, we lose our job. A mismanaged money, you will always be broke. Lagi ka na lang wala, lagi ka na lang kulang. A mismanaged church, you will lose members. A mismanaged time, you will lose opportunity. So lahat pala ng nami-mismanage mo, ibig sabihin ganito, one time may pera ka na mismanage mo, kaya wala ka ngayon. One time, may trabaho ka naman before pero na-mismanage mo, kaya ngayon, tambay ka. One time, meron kang kalusugan na mismanage mo, bedridden, may sakit ngayon. One time, kayo, wala na kayo, na-mismanage mo eh. One time, you have something that God or people entrusted you, pero ba't nawala sa'yo, dapat talagang mawala kasi masasayang lang. Kailan mabigay sa iba. So yun yung nangyayari when we manage. Alam nyo, kailan nagiging mahirap ang tao? Kanina, dinirekta ko yung nasa fourth service, rektang real talk. Kaya kayo mahirap, sabi ko straight, because hindi kayo naging mabuti pong mga tagapangalaga. Poverty is expanding to those who doesn't know how to manage. Alam nyo bakit nag-expand ang poverty? Kasi bibigyan mo ng bahay, pansinin mo, pababayaan. Bibigyan mo ng lupa, isasanla, ibebenta, babalik na naman uli. Bibigyan mo ng negosyo, hindi pa, yan. Bibigyan mo ng trabaho, matutulog, late papasok. Bibigyan mo ng mga blessing, ma-pride. Bibigyan mo ng ganito, ayaw gawin yung mga part niya. So lahat pala ng bibigay mo na hindi man nawawala pero hindi sabihin walang natanggap. Si Lord laging may ibibigay, may ipoprovide. Ang problema, yung nabibigyan, hindi minamanage ng tama. Bibigyan mo ng pagkakataon, sasayangin. Bibigyan mo ng chance, pero pastor, di ba, Christians naman kami. Christians are not immune, exempted to crisis. Hindi tayo immune dyan, kahit pa Christian ka, kahit pa ikaw si Pope, kahit kung sino ka mang Poncio Pilato, kahit sinong Christians or holy man, holy woman, you are not exempted to crisis, pressure, storms of life. Dadating talaga yan, may stress ka talaga. Dadating talaga yung crisis. Pero di ba nakikinig naman kami ng salita ng Diyos, nagpe-pray naman kami, nag-church naman kami, nasa ministry. Even if we hear God's word and apply it, storms will continue to hit us. Tatamaan ka talaga ng bagyo. Tatamaan ka talaga ng aksidente. Tatamaan ka talaga ng bankruptcy. Tatamaan ka talaga ng sakit. Tatamaan ka talaga ng mga taong maling tao sa buhay mo. Na talagang kailangan mong i-manage mo yung emotions mo. I-manage mo yung people. Alam niyo ba yung people, why they are living? Pansinin nyo, may mga restaurant, mga kumpanya na nagsara. Yung next na magmamanage, alam mo, kailangan ilagay niya, this is under new management. Nakalagay, this is now under the new management. Parang kailangan pa alam, lahat yung nangyari, ngayon iba na ang pagmamanage na ng gagawin namin. Nagkakaroon ng chance na ayusin ng isang bagay, buhay, o anumang pinagkatiwala, pag na-realize niya na may mismanagement na nangyari. Na kailangan niyang may gawin na. So ba't tayo nilalang? God created man to manage. Ibig sabihin, si Lord mismo nag-decide, you are God's managers. Talaga sinabi ni Lord, kailangan mo i-manage yung sarili mo. Pag-aaral mo, pagkain mo. Subukan yung huwag nyo i-manage yung pagkain mo, lahat ng kainin mo, kung gusto mo lang kainin. Walang management. Maaga ka talagang matutsugi. Walang management eh. Yung pagtulog mo, walang management. Yung paggising mo, wala ding management. Wala talagang worse ang life. Ang ginawa ni Lord daw sa chapter 2 verse 15 sa easy version.
the Lord God took the man, put him into the garden because God wanted the man to work in the garden to take care of it. Alam mo kung sino yung mga caring? Yung mga manager. Paano manager? Yung talagang minamanage niya yung kanyang mga sasabihin, minamanage niya yung kanyang mga gagawin, ibibigay, at hihingin. Pati kasi ang pagbibigay at paghihingi, management. Huwag kang hingi ng hingi. Kailangan alam natin kung ano hinihingi natin dun sa tao. Huwag ka din namang bigay ng bigay. Minsan umaabuso ibang mga tao. Minsan mismanagement natin yun eh. Bigay lang tayo ng bigay sa kanya, hindi niya naman manage pala. Nasasayang lang. Hanggang sa nasanay na siya sa'yo. Alam niyo yung word na work? Sabihin niyo nga po work. Pag chinek niyo sa internet, what is the Hebrew word for work? Alam niyo lalabas? Worship. At yung word na worship, pag tinignan niyo pa, breakdown niyo, nandyan yung word na labor, employment, job. So lahat yan, mga terminong ano yung mga yan? Management. Management. Kaya alam niyo, pag may time para mag-worship kayo. Why? When you worship, God is working. Kasi ang ibig sabihin ng work pala, worship. So pag nag-praise and worship tayo, kumakanta tayo, ibig sabihin si Lord nagtatrabaho para sa'yo. Yun ang pinakamasarap. Why? You are just worshiping and then God is working. Yung iba, work ng work, walang worship. Kaya hirap sa buhay. Work ng work, ang unang gawin mo talaga, kaya priority ang worship. Because when you worship, God is working. Pero when you work. Pero when you worship, nag-work si Lord sa buhay natin. God is the owner of everything He created. Tandaan niyo yun. Lahat po ng meron kayo, hininga, damit, pagkain, bahay, trabaho, talento, oras, pera, tao. Lahat yan, si God ang may-ari. Naniniwala ba kayo doon? At kung si God ang may-ari, ikaw yung napagkatiwalaan. Napagkatiwalaan na ano? Ayusin mo kasi it's mine. Kasi dadating ang time, alam niyo kung ano, sa totoo lang, babawiin. Whether you like it or not. Mamamatay. Matatanggal. Maaalis. Anytime na mayroong mga time sa buhay niyo that you've been given a chance na i-manage ang isang bagay, take care of it. Be responsible. Why? Pag nagawa niyo yung right management, ito resulta. Create right results. Magkikreate siya ng mga tamang resulta sa buhay natin. Magkikreate siya ng open growth. Mag-o-open siya ng sobrang grabe, ang laki ng grino, ng finances, ng emotions, ng relationship, ng quantity, ng quality, nag-o-open siya for growth kung namamanage mo ng tama. Ano pa? It will brings our needed resources and more doors of opportunities. Alam niyo kung sino ang mas tatawagan ng mga kliyente, mga customer? Yung alam nila, mamamanage yung pera nila. Alam niyo kung kanino ipagkakatiwala ng mga magulang yung kanilang anak? Kung saang eskwelahan, simbahan, organisasyon, or lugar, kung saan alam ng magulang na yung anak ko, mapaalagaan dito. Pero pag alam nilang di maalagaan yung anak nila sa area na yun, ba't nila bibigay doon? Why? Ang nakapangangalaga, yung nagmamanage. So nagmamanage sila, ikaw naman, magtitiwala ka kasi may minamanage sila ng tama eh. Alam niyo, ba't nagbibigay ng pera ang mga tao? Pag alam nila na yung pera nila, namamanage ng tama. Masarap magbayad pag alam mong worth it yung binayad mo. Pero nagiging worth it ang pagbabayad kapag ka may magandang management. So, ba't kalat ang tao? Kasi walang management. Pati mga emotions nga, kung bakit gano'n na lang kumisan, makakita kayo na konting kibot, yung iba talagang magwawala, ngangal-ngal, grabe yung iyak, hysterical. Pero yung reasons ng pag-hysterical niya, too much. Mismanagement yun ng emotions. Dapat alam mo kung hanggang saan ang iyak. Alam mo rin naman minsan kung hanggang saan lang yung tawa. Minamanage din mo yung mga bagay na binibigay at kinikimkim natin. Baka mamaya too much na yung pagkimkim mo, nire-release na rin. So even emotions are management. Again, ang unang purpose ni Lord, ba't tayo dinesign? To function as a manager. Ganon siya. Hindi para, may iba, create tayo to enjoy life. Sabi ng mga lasenggo, sleep all day, drink all night, that was life. Yun daw ang design nila.
Matulog buong magdamag, gumising uli, iinom, ilang buhay. Hindi ho. Manager ka. Manager ka ng pera. Bago mo ubusin sa kung ano man, manager tayo nun. Ang binigay sa atin ni Lord, power to manage. Alam niyo, ang binigay sa inyo ni Lord, hindi naman pera, ability. God gave you the ability to get wealth. Yung iba, dasal ng pera, the Lord will never give you pera. Taas nga ang kamay, sino sa inyo magdasal umulan ng pera? Wala namang ganun eh. Yung magdadasal ka na, Lord, sana po. May isip mo minsan na sana may mag-hold upan, tapos nandun yung pera sa sako, ihahagis sa'yo. Minsan, sobrang kailangan ng pera, pati yung naisip mo na, di ba? Yung naglalakad ka, ano kaya, may mag-hold upan, tapos hinagis yung attach case. Bahala ka na dyan. Tapos along the way, biglang napatay hold upper. Bumagsak sa harap mo. Ganun ang isip mo di ba? O tatamaan ka ng kidlat, pero yun, hindi mangyayari. Hindi mangyayari yung mga ganun. What you're thinking, you know why? Why it will not happen? Because God will give you power to manage. I-manage mo yung crisis. 1:26 ng Genesis of the Living Bible. Tingnan nyo. God said, let us make man someone like ourselves to be master of all life upon the earth and in the skies and in the seas. 27, sa the Message Bible. God created human beings. He created them like God, reflecting God's nature. Hindi lang yung mga lalaki. He created them male and female. 28, ang gagawin ni Lord. So God will bless them, prosper, reproduce, fill the earth. O pag na-bless na, ito na yung gagawin. O take charge, be responsible. May trabaho ka na, take charge, be responsible. May school ka na, take charge, be responsible. May pera na, may tatay ka na, take charge and be responsible. Kasi meron ka ng blessed ka na, meron ng fruits, meron ng something that God has given you. Then, ang gagawin mo, take charge. Pansin nyo, hindi sinabing take control. You know what's the most hating part sa life? Controlling. Maraming tao controlling. Kaya ako, hindi ko ginagamit yung God is in control. Walang ganon. God is in charge. Kasi kung God is in control, di sana kinontrol niya na lahat ng mambubutit masasamang mangyayari. Pero ang si Lord in charge, para sa atin, dapat din tayo din, we are in charge. Hindi mo makokontrol yung mangyayari sa buhay mo, pero at least ikaw ang in charge kung paano ka magre-respond, magre-react sa nangyayari sa buhay mo. God is in charge. So again, take charge, not take control. Tulad ng mga anak natin, our children is our privilege, not property. Yung mga anak natin, kung may mga anak kayo, pribilehiyo mo yan, nagkaroon ka ng chance na maging nanay niyan or tatay niyan. Ibig sabihin, that's a very good chance para privilege mo na yung mga anak, huwag gawin, alam mo, ano ba yung property? Property, diyan ka lang. Huwag kang iiyak, huwag kang ganito, huwag mong gagawin yan. Property yun eh. Yung binibigay mo sa anak mo, yung dapat siya magiging eh. Property yun, inaalisan mo siya ng chance, ng rights, ng emotions, at kung ano man. Property, ang pribilehiyo, alam mo kung ano? Hindi mo kukontrolin yung tao sa paligid mo. Kahit pa anak mo yan. Kasi minsan makakarinig ka sa mga magulang anak lang kita, tumigil ka. No, akong masusunod. Dapat ganito ang gawin mo. Then property tuloy anak mo. Hindi na privilege. Alam niyo ang susi sa success pag mayroong mga poverty? Management is the key to success. In the midst of poverty. Sa gitna ng kahirapan, alam niyo kung ano kailangan? Management, hindi ayuda. Pag binigyan ka ng ayuda, kailangan i-manage mo yun. If may mga tao, di ba, nung binigyan ng ayuda, grabe, isang araw lang, ubos yung ayuda. Ng iba, hindi nga inubos, binenta yung ayuda para may pantoma sila. Kaya nangyayari tuloy, mismanagement, kaya ubos biyaya, bukas. Ito naman ginagawa ng iba pag sa gitna ng crisis at poverty. Sometimes when people are experiencing crisis and poverty, alam nyo kung ano nangyayari? People becoming religious. Sasabihin ko na ho sa inyo ngayon, stop thinking like religious people in times of crisis. Bakit? Paano ba mag-isip yung mga religious in times of crime? Hindi, crisis yan. You know? Paano ba yung mga people, when they stop, paano sila nagiging religious pagka may crisis? Alam niyo kung bakit? Because religious people always pray for miracle. Pag may problema, may crisis, alam niyo ginagawa ng mga tao? Nagdadasal sa milagro. Masama ba? Hindi naman. Pero pansinin mo, lagi na lang ganun ang gagawin. Why? Pag may problema, gusto nila, ura-urada, may gawin ng Diyos.
Una naman, di naman ng Diyos ang gumawa ng problema, ikaw din. Tapos hinihilingin natin kay Lord, naggawin yung miracle. Alam mo, kailan nangyayari yung miracle lang? Pag may napakalaking purpose na may kinalaman sa salvations. Kaya lang yung mga Christians na sanay na dapat may gawin ang Diyos, they want God to take care of them without using their efforts. Yung para bang, yung ikaw yung kumain ng taba, ikaw yung nag-inom ng soft drinks, ikaw yung nagyosi ng nagyosi, ikaw yung nag-inom ng alak, and then nagdadasal ka, Lord, miracle, pagalingin mo ko. Hindi naman si Lord ang tumira ng crispy pata, ikaw eh. I mean, yung mga things like that, and then we're praying to God for miracle. Alam niyo kung ano, what they want to see God as what? Magic supplier. Genie in the box. Santa Claus that will make their wish come true. Ang maraming mga tao, Christian, alam niyo yung gagawin? Kapag may problema, ang hihilingin, Lord, tanggalin mo, baguhin mo, dagdagan mo, alisin mo. Hindi mag-iisip, Lord, paano ba i-manage itong natitirang konti na lang? Paano ko ba i-manage yung mga nawala? Paano ko ba i-manage yung nandyan pa? Minsan lagi, pag dinabasa natin yung Bible, we always think of a miraculous, supernatural things. Like for example, si Jesus may inutusang lalaki, sabi niya, pumunta ka doon sa lalaki, sabi mo sa kanya, kailangan ko ng donkey. Pumunta nga yung lalaki, sinabi doon, kailangan daw ni Jesus ng donkey. Walang oras, binigay sa kanya yung donkey. So iniisip natin, naku, miracle yun ah. Supernatural. Kaya may mga Christians, ginamit yun. Alam niyo kung ano ginawa? Pumunta na sa isang babae, sabi ni Lord, mapapangasawa kita. Sabi ni Lord, akin yan, akin to. Pero hindi kaya pwede natin tingnan sa ganitong anggulo. Baka mamaya, there were times na si Jesus nagkaroon ng magandang relationship dun sa lalaking yon. Ginawa niya ng mabuti at pagkatapos sabi ng lalaki, how can I pay you? Paano kung makakabayad sa kabutiang pagpapagaling na ginawa mo sa akin o saan ako, kung saan man? Sabi ni Lord, wait ka lang, baka dadating yung moment na yan. Siguro, tsaka nangyayari yun, inutusan niya, sabi mo sa lalaki, sabi doon ni Jesus yung tumulong sa'yo, kaya pala ganun. Ang tingin ng iba kagad, supernatural. Halimbawa, yung time na may malaking needs, magpapakain, libu-libong tao. Alam mo, tanong ni Lord, anong meron? Anong meron tayo? Anong meron? Alam niyo, walang, sabi ni Philip, wala, kahit kung anong meron tayo, kapos pa rin yan. Kahit lahat ng bakery, paano tayo pakakainin yan, 5,000 tao na yan. Pero tanong pa rin ni Lord, ano nga'y meron? Why? Naghahanap siya kahit konti na ima-manage. May nag-volunteer, bata, 2 isda, 5 tinapay. Of all the 1,000 people na nandun, yung bata pa ang nagbigay ng isda, 2 tinapay. Alam mo sabi ni Lord, look, grabe no? Hindi kaya na-challenge yung mga tao? Could it be na yung mga tao na-challenge? Why? Of all those people na nandun, yung bata pa ang nagbigay, samantalang lahat sila, may mga kanya-kanyang baon din naman yan. Kasi when you go to desert, on those times, laging may baon sila ng mga tinapay at mga isda. And you know what happened? Could it be, hindi kaya, pagkatapos magbigay ng bata, lahat sila na-challenge, nagbigay, kaya kumasi sa 5,000 lahat, yung ano. Pero ang ginagawa kan, pag may crisis na, laging kailangan miracle. Hindi uulan po ng pera, asa ka. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang umasang uulan ng pera. Sabi mo sa kanya, magtrabaho ka. Tinatrabaho yun. Wino-workout yun. Thinking na para bang, may mga lalaglag minsan dyan, tain ng pusa, balahibo ng manok, lalapag dahan-dahan yung mga feathers kasi may nag-aalaga ng kalapati dun sa bubong. Yun, mga bababayan. Pero ine-expect mo may 1,000 umiikot papunta sa'yo. Sa ere pa lang, nag-uunahan na lahat yung mga tao. Kaya paglapag sa'yo, wala na, puro kamay, nasampal ka na sa mukha. Para gisingin ka na that won't happen. Pero pag nagmamanage tayo sa konting bagay na meron tayo, di mo kailangan tumingin sa itaas. Kailangan mo tignan yung puso mo. Para makita mo, praise God for the health. Praise God for the strength. Praise God for the wisdom. Praise God for people. Well, doon nagkakaroon. Kaya alam, madalas pinapaasa tayo na palaging, may gagawin. So again, stop thinking like religious people. Start to think like a kingdom managers. Paano ba mag-isip ang mga managers sa kingdom? Number 1, kingdom managers manage in times of crisis. Pag may problema, alam nyo kung ano kagad isipin niya, i-manage natin to. Walang bibita, walang ayawan. I-manage natin yung nararamdaman natin. I-manage natin yung situation, yung problem, what happens, really.
Anong mangyayari? Pag-usapan natin to, i-prepare natin yung sarili natin for what is coming. Managers use and manage what they receive from God. Alam mo yung ginagawa natin? Ginagamit at saka minamanage. Binigyan kayo ni Lord ng maraming bagay. Trabaho, oras, people, pamilya, damit, pagkain, connection, friends. Gamitin natin. I-manage natin. Kingdom managers are what? Creative to bring solutions to the problems. Kaya ang binibigay sa atin ni Lord, dati akala ko kapangyarihan. Kapangyarihan na ano? Anong kapangyarihan? Diba binibigay, Lord, I've got the power. Anong power? Power saan? Power to control? Power to hurt? Naisip niyo ba kung ano yung authority yung binigay ni Lord sa atin? Anong power yung tinutukoy na bibigyan ko kayo ng kapangyarihan? Anong kapangyarihan yon? Manapak, manabunot, magmura, manigaw. Alam niyo yung kapangyarihan unang binigay niya? To manage. God gave you the power to manage. Una, i-manage mo yung bagay na pagkakatiwala sa ni Lord. Bibigyan kita ng strength, ng mahabang buhay para ma-manage natin. Yung bagay na yan. Kaya pala pinapayagan ni Lord yung mga krisis. Yes. Kahit sa buong mundo talaga naman, hindi siya mag-focus ng krisis sa buhay mo. Pero bakit kailangan mapayagan? Ma-allow yung crisis to test our management ability. Ang gusto ni Lord, matest yung management ability natin. Kumbaga, how are you going to handle this pressure? Paano mo i-manage pag wala na? Paano mo i-manage pag nandyan, pag nadagdagan? Paano mo i-manage yun? Yung iba, alam nyo ka, ano? Pag nagkaanak ng isa, nag-enjoy, nadalawahan. Nag-enjoy uli, natatluhan. Sobrang nag-i-enjoy, naapatan na. Yung una, pangalawa, ang hirap ng i-manage eh. Alam niyo ang ginawa? Ayun, hindi nangyayari tuloy, napapabayaan yung mga bata. Hindi naman against si Lord na magkaanak kayo ng marami eh. Pero dapat i-manage mo yung una at pangalawa para pagdating ng pangatlo, healthy lahat. Kaya lang problema, alam niyo kung ano, hindi iisipin yung management. Saan ako kukuha ng diaper, ng gata? Saan ako kukuha ng vitamins? Saan ako kukuha ng magbabantay kasi magtatrabaho din ako? Saan ako mag-ano? Hindi naisip yun. Tsaka naiisipin pag nandyan na. Bago yung nandyan na, isipin mo muna. Hindi ba pag nandyan na, tsaka iisipin? Mismanagement. Dadating yan. Ano ba yung mga kinds of crisis? Financial crisis, economic crisis, pandemic crisis, family crisis. Wala pa dyan yung health. Wala pa dyan yung mga kung ano ng mga pang personal. So management is the key to promotion in times of crisis. Pag dadating na po yung mga problema nyo, ang una nyo isipin, paano natin i-handle to? Kung sino kasi yung makaka-handle, yun ang mapopromote. Kung sino makakagawa ng solusyon, yun ang kikita. Kung sino yung makapagpapatunay that in the midst of crisis, sila yung pupuntahan ng mga tao. Kung sino yung makakapag-create in the midst of poverty ng solusyon, yun ang puputaktihin ng tao. Yun ang hahanapin ng kliyente, ng customer, ng mga services. Sila yung tatawagan mo kasi nagbibigay ka ng solusyon. So God uses crisis para yung management ability mo lumabas. Kaya wag tayo ng Lord, itigil mo yung crisis. Hindi gagawin ni Lord. Sana nga hindi niya, nung magkakaroon ng famine kay Joseph, hindi sinabi ni Lord, ipag-pray nyo na tumigil ang famine. Walang ganon. Nangyari pa rin yung famine, taggutom ng 7 taon. Pero sinabi ba ni Lord magdasal? Hindi. Walang verse na pinagdasal siya. Inutusang magdasal ka dahil may paparating na 7 taong taghirap. Ang ginawa ni Lord, inutusan si Joseph. Si Joseph naman, kahit saan mo dalhin, minamanage lahat eh. Tingnan niyo yung verse. Chapter 41, verse 39 to 40. Then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning as wise as you. Sobrang husay mo. Ang galing mo. Nabalitaan ko, nung nandun ka sa kulungan, naging mayores ka, na-manage mo. Nung nandun ka sa bahay ni Potiphar, naging mayordomo ka, na-manage mo. O ngayon, dito ka naman sa kaharian ko. Ang pamamanage sa'yo, yung buong bansa ng Egypt. Alam nyo, gano'n lumalaki ang isang mga bagay sa buhay natin pag namamanage natin. So, kahit maliit, i-manage mo. Kahit 2 lang kayo, i-manage mo. Ano sunod na verse? You shall be in charge of my palace,
all my people will submit to your orders, pero with respect to the throne, I will be greater than you. Ako yung king, ikaw yung prime minister. So anong ginawa ni Joseph? Si Joseph, hindi lang niya ininterpret yung dream, nagbigay pa ng management plan. Si Joseph, doon sa mga tao, ito po ang gagawin natin. Magtatago tayo ng mga ganito, storehouse natin, iipunin natin, mangyayari lahat ng ito. So true managers can detect the root of the problem and create the right solutions in advance. Ang mga magagaling pong leader, bago dumating yung matinding problema, pag alam mong palugi ka na, gumawa ka na ng paraan. Pag alam mong mag-aabono ka na, isipan mo na ng paraan. Pag alam mong maghihiwalay na kayo, isipan mo na ng paraan. Pag alam mong makakukonfine ka na, lalala na, isipan mo na ng paraan. Bago pa lumala, bago pa dumating iba, alam nyo kung ano, hiintay na nandyan na, tanggal na, malala na, tsaka pang papacheck up, tsaka isipin. Kaya ang natin, di ba, bago kayo matsugi, dapat na-prepare nyo na yung mga, kita ba yung mga anak nag-aaway-away kasi hindi na manage ng magulang yung kanyang ipapamana ng mga lupa, sa kuko, sa libag, at saka sa... Kung may ipapamana, ang problema, wala ipapamana, pinamana, away. Pinamana, minsan utang. Kaya ngayon, i-manage nyo na lahat. Ano resulta? Joseph was promoted to the highest possible position sa buong bansa. Why? Dati abang tingin ko, pagka-anointed, pag pinatungan mo, nagtutumbahan. Yung kahit yung pulpit, pag pinatungan, tumutumba pati pulpit. Sobrang anointed. No? Yung pala ang anointed, ang galing niyang mag-manage. Yung pala ang anointed, alam niyang i-manage yung people. Alam niya yung staff niya, paano i-manage. Alam niya paano i-manage yung volunteer. Alam niya, ang mga totoong anointed, he know how to manage. Hindi he know how to magpatumba. No, tumba na lahat yan. Bam, 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 bam. Pag tayo, wala din. Wala naman nagbago eh. Pero dapat turuan yung mga tao na mag-manage sa mali. Bigyan kayo ng tigi-tigi 1,000, anong gagawin? I-manage mo kagad yung 1,000. Why? Promotion is already ready. Para kanino? To those who are prepared to manage. Yung promotion pala, hindi yan pala dinadasal. Naka-ready na yan. Naka-ready na pala yung blessing. Ano lang piniprepare? Sarili. Lord, tulungan mo ko na i-manage itong bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Tapos magugulat ka, lumalaki na. Lumalaki na. Unti-unti. Alam niyo ba, ilan hulang tayo nung magsimula tayo sa church? Nung time na yon? 2005? Nung magsimula tayo, we were around 70. No? 50 to 70 people. Pagka-anniversary, dumadami, nagwa 100 kasama aso, pusa, buntis, lahat yung mga nandun. You know, pero after ng next Sunday, balik uli kayo sa 50, sa 70. Pero hindi ka pinapaghihinaan kasi unti-unti i-manage mo yung 50 hanggang sa magiging 100 na, 200 na, 300 na, 500 na, 1,000 na, 1,500 na, 2,000 na. Ano ginagawa? Minamanage mo pero hindi mo hiniling, Lord, padamihin mo. Ang gagawin mo, i-manage mo lang. Kusa na kasi yun. Gusto nyo dumami yung mga pera. Sabi mo sa katabi mo, i-manage mo. Why? God will send His beyond measure blessing. Kanino? To those who are ready and willing to manage. Alam niyo yung blessing naka-pour out na? Tingnan niyo yung verse. Basahin ko sa inyo yung verse. Chapter 41, verse 47 to 49. Grabe to, nag-uumapaw, siksik-liglig. During the 7 years of abundance, kay Joseph ito, the land produced plentifully. Next, Joseph collected all the food. Kinolect daw ni Joseph all the food produced in those 7 years of abundance. So pagdating po ng 7 taong kasaganaan, kinukolekta lahat ni Joseph. Ini-stored niya sa bawat city. Meron dong mga lugar, nakapalibot kung saan itatago. Next. Sa sobrang dami niya ng minanage, kinolekta. Binuhos ng Panginoon yung blessing. Joseph stored up huge quantities of grain like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records because it was beyond measure. Ang sarap ng blessing na yun. Yung sobrang dami na, hindi mo na mabilang, o yung mga sobra, huwag nang bilangin yan, pamigay nyo na lang yan. Ba't nangyari yun? Kasi alam niya, this is enough. Enough na ito. Yung iba, alam nyo kung ano, hindi pa enough, pero grabing gumastos. Wala na ang sobra,
Kukuha ng motor na hulugan, wala nang panghuhulog, hatak. Di ba, kukuha ng sasakyan, for example, ng ganitong klase, kukuha ng bahay, kukuha ng ganitong damit, kukuha ng mga kung ano-anong telepono. Kaya lang, hindi mamamanage yung paghuhulog. Nawawala. Nawawala sa atin. Why? A good kingdom manager always keep a monitoring report. Tingnan nyo, namomonitor nyo ba yung perang pumapasok sa inyo? Hindi nyo kasi namomonitor eh. Hindi nyo nabilang yung iba sa inyo dapat. Naku, siguro milyonaryo na iba sa inyo dapat. Kung naipon lang yung mga perang dumating, kung na-monitor nyo lang, kung na-assess nyo lang yung growth ng people, kung nagkaroon tayo ng check and balance of people's performance. Si Joseph, ang galing na manager. Why? In-inventory niya yung record ng lahat ng harvest, lahat ng storehouse. Ang management daw is not living beyond your means. Huwag niyong yakapin yung hindi niyo kaya. Huwag kayong magpakasal para sa 500 people, 50 katao lang ang kasya sa budget. Okay, mag-invite ng mag-invite. Checking is part of our management work. Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo nga po, checking. Nag-check na ba kayo ano yung mga nasasayang sa inyong oras? So why don't you check in what is your wasted time? Gaano karaming oras yung nasasayang na hindi ka nagbabasa ng libro, hindi ka nanonood ng ganito, hindi ka naghahanap ng sideline? Gaano karaming oras yung nasasayang? Check your wasted time. Gaano karaming oras yung inubos mo sa paglalaro? Gaano karaming oras yung inubos mo sa pagtutulog, pagpupuyat? So check in your wasted time. Ang time management, hindi ito yung how to get more in less time. Ang totoong time management is knowing and doing what is matters most. Yung nagawa mo yung mas importante, yun daw yung time management. Taas nga kamay ng may mga bahay, hindi sariling bahay, at least may bahay. O check nyo yung mga nasasayang sa bahay nyo. Baka ang dami nyo pong tsinelas, dalawa lang paa mo. Baka sandamakmak ang mga bag nyo, isa lang naman ang balikat mo. Baka sandamakmak yung mga bagay na benta mo, pamigay mo, sayang. Check it. Check natin yung mga wasted in our church. Tapusin ko na po dito. Binigyan si Joseph ng 7 taon ng kasaganaan. Kayo, binigyan din actually kayo ng chance ni Lord na magpa-prosper kayo. Binigyan na kayo, ngayon bibigyan uli kayo ng chance. Sabi mo sa katabi mo, may chance ka na naman. O, bibigyan kayo ng chance. Ito nang gagawin ngayon. You manage, God will promote. You manage, God will prosper. You manage and God will protect. Ulitin ko, i-manage mo, po-promote ka ni Lord. I-manage mo, ipaprosper ka ni Lord. And i-manage mo, po-protect ka ni Lord. Amen? Can I ask everybody to stand up? Tayo kayong lahat. Hihiling tayo sa Diyos ngayon. No? Siyempre, una, alam ko marami tayong na-mismanage. Even me, marami po tayo, lahat tayo, marami tayong mga nasayang na mga time na na-mismanage natin sa buhay natin. You know why people sometimes don't want to be with you? Because they felt that they were mismanaged. Di sila napapansin, di sila na-appreciate, di sila na-recognize. Yung cellphones natin, minsan na-mismanage natin yung phones natin. Time that we spent, nami-mismanage natin. Hihiling tayo kay Lord ngayon ng chance para sabihin, Lord, give me a chance na ma-manage ko ulit yung life ko, yung time ko, yung health ko, yung pera ko, yung tao na pinagkatiwala mo sa akin, yung anak ko. Come on, why don't we ask God today na, Lord, I will trust you one more time. Hihingi kami ng chance, i-anoint mo kami to manage things, manage people, manage time, treasure, talent, business ministries, manage our life. Pero bago yon, bibigay muna namin sa iyo yung pinahiram mong buhay. Why don't we sing this song bilang harana natin kay Lord? Kasi nasabi natin, Lord, I will trust you. I give you my life. I give you those mismanagement time sa buhay namin for another chance. Let's sing this song.
Sa iyong kamay, aking ibibigay ang buhay ko, O Panginoon. Ang mundo ko'y hinahawakan mo. Ang mundo ko'y hinahawakan mo, ako'y sa iyo. Kailanman. Kailanman. O sabay-sabay po tayo. Pagkatiwala natin everything to Jesus one more time. Tiwala ko'y sa iyo, Jesus. Ako'y para sa iyo, Jesus. Ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang awitan. Tiwala ko'y sa iyo, Jesus. Ako'y para sa iyo, Jesus. Ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang awitan. Tiwala ko'y sa iyo, Jesus. Ako'y para sa iyo, Jesus. Ikaw lang ang Ikaw dahilan. lang ang dahilan. Ikaw lang ang awitan ng buhay ko. For the last time, I will going to give you a chance. Bibigyan ko kayo ng last chance. Na for today, of course, for today. Na wag lang basta tumayo, but really to worship. Kasi sabi ko nila, diba, when we worship, God will work. So I'm going to give you a chance para hilingin kay Lord one more time. Na, Lord, ang daming nawala, mga nakaligtaan, because I'm not aware, but Lord, this time, as we worship, hilingin natin kay Lord talaga ng buong puso. Nabigyan tayo ng chance na ma-manage uli. Kasi ibabalik ni Lord 7 times. Ibabalik ni Lord lahat ng nawala ng higit pa sa mga inaasahan natin. Amen? Sing the second part of the song. Yan. Come on. Susunod ako Saang mangdako? Saan mangdako, may luha man o katuwaan. Pangako mo, Lord. Pangako mo ay iingatan kahit nasaan, kailanman. Sabay-sabay tayo. Tiwala! Tiwala ko'y sa'yo, Jesus. Ako'y para sa'yo, Jesus. Ikaw lang. Ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang awitan. Tiwala ko'y sa'yo, lang ang dahilan. Ikaw lang ang awitan Buhay ko. ng buhay ko. Every head bow and eyes closed. Come on, yuko natin yung mga ulo natin as a sign of humility. Lord, we are all here today asking one more time, Lord, hanggat nabubuhay, kung maigsi man o mahaba pa ang natitira, we pray today, Lord, bigyan mo kami ng chance na ma-manage uli lahat. Not perfectly, but at least, Lord, with our very best. Yung mga perang dadaan, taong makakasama, makakasalamuha, trabaho, kalusugan, lahat ng mga blessing, Lord, na dadating sa amin ngayon, we pray that help us to manage.
Tulungan mo kami, Lord, i-manage ngayon ito. Na-realize namin, marami pala talaga kaming sinasayang na oras, sinasayang na pagkakataon, sinasayang na mga tao sa buhay namin. Marami pala, Lord. So today we pray, empower your people to manage one more time the things that you have been entrusted and given to us. Maraming salamat po. Lord, thank you for your anointing. Thank you for the words na nag-speak ngayon sa puso namin in a practical ways. Maraming salamat, Lord. To you, Father God, we bring back all the glory, honor, and praise. In the mighty name of your Son, Jesus. Everybody shout and say, Amen. Thank you